Hallelujah! Maaari ba nating gamitin ang oras na ito upang batiin ang ating mga kapitbahay, yung mga nasa kaliwat kanan, yung mga nasa harap at likuran mo na nagsasabing, na-miss kita. Masaya akong makita kayo ito. Pagpalain natin ang isa't isa sa ngalan ng Panginoon. Na-miss kita. Mahal kita. Maraming salamat sa pagsali sa amin online at gayon din sa lahat ng narito sa santuario upang sumamba sa ating Panginoon, ating Diyos. At gaya ng sinasabi sa amin ng mga liriko, naniniwala kami sa panahong iyon kung saan pupunta kami sa langit at lahat ng luha ay mapapawi. Wala ng sakit at kalungkutan at ang lahat ay magiging bago. At naniniwala kami at umaasa kami para sa bagong Jerusalem na iyon. Dalangin ko na habang inilaladak natin ang ating pananampalataya kay Heso Kristo at umaasa sa bagong araw na iyon, naway maging matagumpay tayo araw-araw. At idinadalangin at binababsan ko ito sa iyo sa pangalan ng Panginoon. Amen. Amen. Ngayon, sa pangunahing sipi ngayon, sa Exodo, Kabanata 28, talata 1 at 2, nais kong ibahagi ang mensahe, ang nakatutubos na kahulugan ng dibdib ng paghuhukom, ang dibdib ng paghatol. Ngayon, ang pananamit ay isang napakahalagang tema sa Biblia at lalo na sa pamamagitan ng mga kasuutan ng mataas na saserdote, maririnig natin ang kwento ng ating pagtubos. Sa pamamagitan ng mga damit at kasuotan ng mataas na saserdote, nakikita natin kung paano gumagawa ang Diyos sa pamamagitan ng altar at ng sakripisyo ni Heso Kristo. Kaya naman, lalo na sa mga kasuotan ng matataas na saserdote, tutuon tayo sa pektoral ng paghuhukom, ang pektoral ng paghahatol. Kung makukuha natin ang PowerPoint, kaya kung babalikan natin ang Hardin ng Eden, ang lugar bago ang pagbagsak nila Adan at ng babae, ang Hardin ng Eden ay parang templo kung saan nanahan ang Diyos, kasama ang lalaki at ang babae, na puno ng kaluwalhatian ng Diyos ang Hardin ng Eden. At dinamitan nito si Adan at ang babae, kaya't sila'y hubad at hindi sila nahiya. Kung titingnan mo ang mga awit 36, talata 8, sabi nga, busog na busog sila sa kasaganaan ng iyong bahay. At binibigyan mo sila ng mainom mula sa ilog ng iyong mga kaluguran. Kaya ang mga kaluguran na ito ay tumutukoy sa Eden. Ang salitang Hebreo para sa mga kaluguran ay Eden. At ang Eden ay nangangahulugang tuwa at kagalakan, pasasalamat at mga tunot ng himig. Kaya ang hardin ng Eden ay parang isang templo kung saan nanahan ang Diyos kasama ang lalaki at babae. Sinasabi sa Genesis Kabanata 3, talata 8, narinig nila ang tinig ng Panginoon na naglalakad sa hardin sa lamig ng araw. At ang lalaki at ang kanyang asawa ay nagtago mula sa harapan ng Panginoon. Kaya dito natin nakikita na ang presensya ng Diyos ay nasa gitna ng mga lalaki at babae. At binihisan sila ng Diyos ng kanyang kaluwalhatian. Kung titingnan mo ang Ezekiel Kabanatang 28, talata 13 at 14, ito rin ay isang parunggit sa hardin ng Eden bago ang pagbagsak. At syempre, ito ay tungkol sa pinahirang kerubin bago siya bumagsak. Pero ito ay may kaugnayan sa mga mahahaladang bato na nasa hardin ng Eden. At ang mga iyon ay tumatakip sa kerubin. Kaya basahin natin ang Ezekiel 28, versikulo 13 at 14. Nasa Eden ka noon. Ito ay tungkol sa pinahirang kerubimo. Ang hardin ng iyo, Diyos, ay kumutukoy sa Eden. Bawat mahalagang bato ay iyong panakit. Kaya sa hardin ng Eden, ang mga mahahalagang batong ito ang siyang pantakip sa ang pinahirang kerubyo. At ang salitang ito na pantakip ay mesuka sa Hebreo. At ito ay nagmula sa salitang sukha na nangangahulugang mga kubol o tolda. Kaya ang mga mahahalagang batong ito ay parang isang tolda at ito ay parang isang tabernakulo na tumatakip sa pinahirang kerubin.
At kaya ang mga mahahalagang batong ito, ang ruby, ang topasyo, at ang diamante, ang birilo, ang onyx, at ang jasper, ang lazuli, at ang turkesa, at ang esmeralda, at ang ginto. At ikaw ay nasa banal na bundok ng Diyos. Kaya isipin natin ang imaheng ito ng pagiging nababalutan ng mga mahahalagang batong ito. Nababalutan ng kaluwalhatian ng Diyos at ng kanyang liwanag. Pag-isipan natin yan. Mga awit 8, Kabanata 4, versikulo 5. At ito ay mahalagang impormasyon at kaalaman na kailangan natin upang matakpan ang mga kasuotan ng mataas na saserdote, lalo na ang dibdib, piraso ng paghatol. Mga awit 8, talata 4 at 5. Ngayon ay makikita mo na ito sa screen. Bakit hindi natin ito basahin ng sabay-sabay? Handa na, simulan na. Ano ang tao upang iyong pahalagahan at ang anak ng tao upang iyong pangalagaan? Ginawa mo siyang mas mababa ng konti kaysa sa Diyos at pinutungan mo siya ng kaluwalhatian at kamahalan. Kaya ang salitang ito na korona sa Hebreo ay atar. At ang ibig sabihin nito ay palibutan at ang ibig sabihin nito ay ipagkaloob. Kaya parang korona, nasa ulo ng tao, nakapalibot ito, di ba? Kaya ito ay may kahulugan ng pagpapalibot at pagbibigay, o ang ibig sabihin nito ay koronahan. Kaya ang ibig sabihin nito ay pinalibutan ng Diyos sina Adan at ang babae ng kaluwalhatian at kamahalan. Kaluwalhatian at kamahalan ng Diyos. Ito ang mga damit na ginamit sa pagbabalat kayo sa kanila. Kaya't sila'y hubad at hindi nahihiya. Tinakpan sila ng Diyos. Napapaligiran sila ng presensya ng Diyos. Napapaligiran at nararamtan sila ng kaluwalhatian, kamahalan at kagandahan ng Diyos. Sa katotohanan, dahil si Adan ay nilikha ayon sa wangis ng Diyos. Kung titingnan mo si Adan, halos makikita mo ang Diyos mismo kay Adan. Kinanta namin ang kanta noong araw na iyon. Alam mo na, naniniwala ka, di ba? Makikita natin ng lubusan si Kristo sa bawat isa sa atin. Tayo ay lubos na mapapasailalim sa kaluwalhati ng Diyos. Ngunit dito sa mundong ito, kailangan din nating magnilay-nilay ang kaluwalhatian ni Kristo. Kailangan nating luwalhatiin ng Diyos sa lahat ng ating buhay ng pananampalataya. Kaya ito ay isang napakahalagang katotohanan na kailangan nating maunawaan tungkol sa Hardin ng Eden. Gayunpaman, nagkaroon ng taglagas na ito sa Hardin ng Eden. Nagkaroon ng pagsuway at sa gayon ay nawala sa kanila ang kaluwalhatian ng Diyos. Kaya, bagamat sila ay napapalibutan at nadaramtan at pinagkalooban ng kaluwalhatian, nawala nila ito at ipinagpalit nila ang kaluwalhatian ng Diyos sa kaluwalhatian ng mga hayop at mga hayop na parang hayop. Maniniwala ka ba dyan? Mga taga-Roma, Kabanata 1, versikulo 23, ipinagpalit nila ang kaluwalhatian ng Diyos na walang kasiraan ng isang larawan na nasa anyong tao na may kasiraan, at ng mga ibon at ng mga hayop na may 4 na paa at ng mga gumagapang na nilalang. Kaya, sa madali salita, sila ay naging parang isang halimaw. Isang halimaw. Sa Biblia, naroon ang mga walang pangunawa. Kaya nawala sa kanila ang kaluwalhatian ng Diyos, ang wangis ng Diyos. Hayaan mong palitan ko ang kulay bipo. Kaya't sila'y naging parang mga hayop na may 4 na paa at mga gumagapang na nilalang. Sige, dapat mas mabuti yan. Kaya nawala sa kanila ang wangis ng Diyos. Milisan na sila ng kaluwalhatian ng Diyos. At kaya, nariyan ang gawain ng pagpapanumbalik sa pamamagitan ng sakripisyo. At lahat ng ito ay tumutukoy sa gawain ng pagbabayad sala ni Hesukristo. Kaya ang gawain ng pagpapanumbalik sa pamamagitan ng mataas na saserdote. At kaya narito ang larawan ng mataas na saserdote sa lumang tipan. At lalo na itong piyesa rito ay ang dibdib ng paghatol. At ito ang ating pagtutuunan ng pansin ngayon. At lahat ng pinag-uusapan ko ay nasa ika-6 na aklat ng seryeng History of Redemption. Kaya hindi ko kayang ikwento lahat sa limitado nating oras.
Pero kung babasahin mo ang ika-6 na libro, makikita mo ang nilalamang ito roon. Kaya ang kasuotang ito na suot ng mataas na saserdote, ito ay kumakatawan sa karilagan, kamahalan at kaluwalhatian ng Diyos. Kaya ang tao ay hindi perpekto. Ikaw at ako ay may kasalanan, at tayo ay may mga pagkukulang, at tayo ay hindi sapat. Ngunit ginamit niya ang mataas na saserdote at mga pari sa lumang tipan at ibinigay sa kanila ang pantakip na ito, ang kasuotang ito, upang maipakita ang kagandahan, kamahalan at kabanalan ng Diyos. Kaya naman ang kasuotang ito ng mataas na saserdote ay napakaganda at napakaganda. At lalo na mula sa mga kasuotan, malamang na ang pektoral ng paghuhukom ay napakakintab at maluwalhati. At ang mga mata ng mga tao ay maaaring mapupunta sa korona at gayon din sa pektoral ng paghuhukom. Kaya ang mga kasuotan ay kumakatawan sa kaluwalhatian at kamahalan at kagandaan at kabanalan ng ating Ama. Kaya nang tumingin sila sa mataas na saserdote, hindi nila tiningnan ng lalaki. Ngunit tumingin sila sa Diyos, ang Ama, na siyang kinakatawan ng mga kasuotan. Kaya ito ang papel ng mga kasuotan. At ang nakatatandang pastor, tagapagtatag ng simbahong ito, si Dr. Ayon kay Reverend Abraham Park, ang ministeryo ng mataas na pari ay nagpapakita at naghahayag kay Jesus na siyang walang hanggang mataas na pari. Siya ang tunay na walang hanggang mataas na saserdote. Tinatalakay iyan sa Hebreo Kabanata 3, talata 1 at sa Hebreo Kabanata 4, talata 14. Tinatalakay yan. Mula noon, meron na tayong isang dakilang mataas na saserdote na umakyat na sa kalangitan. Jesus, anak ng Diyos, panghawakan natin ang ating pagpapahayag. Kaya ang mataas na saserdote at ang saserdote sa lumang tipan ay isang anino ni Jesus, ang walang hanggang mataas na saserdote na dumarating sa orden ni Melkisedek. Kaya dito natin nakikita at tututuon tayo sa dibdib ng paghatol. Kaya una sa lahat, tingnan natin ang mga katangian ng piraso ng dibdib ng paghatol. Tingnan natin ang mga katangian. Kaya una sa lahat, habang nakatuon tayo sa piraso ng dibdib, tingnan natin ang hugis at laking ito. Kaya, gaya ng nakikita mo, ito ay isang parisukat. Isa itong perpektong parisukat. At ito ay isang dangkal na 22.5 sentimetro. Kaya makikita mo ang laki nito at doble ang pagkakatupi nito. Kaya makikita mo rito na bahagyang nakatupi ito. Doble ang pagkakatupi nito. Kaya ganito ang hugis at laki. Kaya ito ay isang parisukat. At napakahalaga ng parisukat dahil iyan ang hugis ng templo ni Ezekiel. At ito ay kumakatawan sa katarungan ng Diyos at sa kanyang kabanalan at sa kanyang katuwiran. Ang mga materyales, ito ay gawa sa ginto, asul, lila at iskarlata na tela at pinong-lino na pininitit. Kaya ito ay napakamahal na material at napakaliwanag ng mga kulay. At lahat ng ito ay sumasalamin sa kagandahan ng Diyos at sa kamahalan ng Diyos at sa kanyang kabanalan. Ginto, asul, lila at iskarlata at pinong-linong pinili na siyang puting sinulid. At sa panlabas na patong, parang bulsa ito. Okay, at nakakabit ito sa mga balikat at sa sinturon ng ephod. At kaya hindi ito gumagalaw. Nakalagay ito sa lugar at nakakabit sa mga balikat doon. At kung titingnan mo ang panglabas na patong, mayroon itong 12 bato, gaya ng makikita mo sa larawan. At ito ay nakalagay sa isang gintong filigree. Kaya mayroong itong gintong kalupkop doon kung saan ito nakaukit at inilalagay, nakakabit sa panlabas na patong doon. At gaya ng nakikita mo, may 4 na hanay ng 3 bato. At ang mga pangalan ng bawat lipi ay nakaukit sa bawat bato. At nung nakaraang linggo ay pinag-usapan namin ito kasama si Deacon at ang Pangulo. Alam mo, ang bato para sa tribo ni Simeon, ito ay sapiro. Nabanggit na ni Pastor Javes yan, di ba? At ang aming pamulo at ang aming diakono, pinag-uusapan namin yan.
At ang sapiro ay ang bato ng lipi ni Simeon. At mula sa lipi ni Simeon, lumabas ang mga eskriba. Ang mga eskriba. Kaya ang sapiro, alam mo, napag-uusapan natin ang sapiro. Pinag-uusapan dito ang tungkol sa pag-ukit at pagsusulat at pagtatala at pagbibilang. At nangyayari na sa malalim at kamanghamanghang hiwaga at probidensya ng Diyos. Iyon, ang tribo ni Simeon, ang tribong naging mga eskriba na sumulat ng kasaysayan at kautusan ng Diyos. Kaya naman, ito ay isang kamanghamanghang pangangasiwa ng kasaysayan ng pagtubos ng Diyos. Kaya't ang bawat pangalan ng tribo ay nakaukit. Nakaukit ito sa mga badwo. At sa panloob na patong, o kung titignan mo, parang bulsa, naroon ang Urim at Tumim na ginagamit sa paghatol. At pag-uusapan din natin ito. Kaya ang Urim at Tumim, at maraming haka-haka kung ano ang hitsura nito, ngunit hindi ibinibigay ng Biblia. Tunay na espesipikong paglalarawan kung paano gumagana ang Urim at Tumim o kung anong hitsura nito. At kaya narito, ito ang mga katangian ng dibdib ng paghatol. At ito ay nasa dibdib, nasa bahagi ng dibdib yon. At ito ay may malaking kahulugan sa mga tuntunin ng kasaysayan ng pagtubos at sa mga tuntunin ng gawain ng pagbabayad sala ni Hesukristo. Kaya pangalawa, tingnan natin ang Urim at Tumim. Kaya ginamit ng mataas na saserdote ang Urim at Tumim upang humatol at gumawa ng mga desisyon. At ito ay napakahalaga dahil siya ang kumakatawan sa Diyos at sinagot siya ng Diyos sa pamamagitan ng Urim at Tumim. Sinasabi sa Exodo 20, versikulo 30, ilalagay mo sa pektoral ng paghatol ang Urim. Pareho silang plural, tama ba? Pangmaramihang anyo, at ang mga ito ay ilalagay sa ibabaw ng puso ni Aaron. Kaya ang bahagi ng dibdib dito, kapag siya'y pumapasok sa harap ng Panginoon, ay dadalhin ni Aaron ang hatol ng mga anak ni Israel sa ibabaw ng kanyang puso sa harap ng Panginoon na palagi. Kaya ito ay isang institusyong walang hanggan. At kaya tayo, pag-uusapan ko ang ibig sabihin ng pagdadala at bakit. Mahalagang malaman natin na ang dibdib ng paghatol ay nasa ibabaw ng puso. At pag-uusapan natin ang mga pangyayaring iyon. Kaya Urim, ang ibig sabihin nito ay mga ilaw. Kaya maaring alam mo na ang salitang Hebreo para sa liwanag ay or. At ang Urim ay ang pangmaramihang hinango ng or. At ang ibig sabihin nito ay mga ilaw. Tumim. Kaya ang tumim ay nangangahulugang perpekto. At kaya, nangangahulugan ito ng pagkumpleto. Tumingim, ang Urim at Tumim ay nangangahulugang mga ilaw at kasakdalan. At kumpletohan, kaya anong sinasabi nito sa atin? Sinasabi nito sa atin na ang paghatol ng Diyos ay matuwid at walang kinikilingan. Kaya ang Diyos ay laging tama. Ang kanyang paghatol ay laging tumpak at walang pagkakamali. Siya ay tumpat. At kung titingnan mo ang ikapitong aklat, ang 10 salita para sa mga utos, makikita mo ang salita, ang paghuhukom sa Shabbat. At ipinapakita nito na ang Diyos ang sukdulang hukom. Diyos ang hahato, di ba? Pero ang totoo, siya ang nanghuhusga. Walang kinikilingan, ngunit lahat ng kanyang mga paghatol ay nakabatay sa pundasyon ng pag-ibig. Kaya kung paano ang dibdib ng paghatol ay tumatakip sa dibdib, ang paghatol ng Diyos ay makatarungan at ito ay nakabatay sa kanyang pag-ibig na agape. Kaya para sa mga tao, kapag hinuhusgahan natin ang isa't isa o kapag gumagawa tayo ng kahit anong uri ng kritisismo o nagbibigay tayo ng komento, minsan hindi ito nakabatay sa pagmamahal. Minsan ito ay nakabatay sa paghihigante o sama ng loob. Gusto naming gumanti sa taong iyon. Kaya tayo nanguhusga at nagsasabi ng mga masasakit na bagay. At maaaring totoo ang mga salitang iyon. Maaaring makatotohanan nito. Sipi.
at maaaring walang mali sa mga mismong salita. Ngunit ang problema ay ang puso kung saan ipinapahayag ang mensaheng iyon. At nakikita ng Diyos ang ating mga puso, kahit na ito'y ang tamang mensahe, o kahit na ito'y totoo, kahit na ang mga ito ay mga katotohanan. Ngunit ang paraan at ang puso ang dahilan kung bakit natin ipinapahayag ang mensaheng iyon at ang mga salitang iyon. Kaya kung mayroon kang mga anak o kung mayroon kang mga disipulo o mga tao sa ilalim mo, kapag sinaway mo sila at pinagalitan mo sila, mararamdaman nila kung pinagalitan mo sila at kung sinasaway mo sila sa pag-ibig. Sinasabi yan ng taong ito dahil mahal niya ako at nagmamalasakit siya sa akin. Pero minsan, kapag napapagalitan ka o napapagalitan, hindi mo nararamdaman ang pagmamahal sa likod ng mga salitang iyon. Ngunit sa paghatol ng Diyos at sa mga pamamaraan ng Diyos, ito ay batay sa pag-ibig at lahat ng ito ay patas. At kaya lahat ng pinagdadaanan natin ngayon, kaya tayo ay binigyan ng mga kaloob at talento, at tayo ay binigyan ng iba't ibang gawain, at hindi natin masasabing ang Diyos ay hindi patas. Alam mo, may mga taong alam mo na maaaring matangkad at alam mo rin na maaaring marami silang pera. Pero alam mo, patas ang Diyos, siguro hindi ganun ang mukha nila. Alam mo, guwapo o maganda. Alam mo, patas ang Diyos, di ba? Hindi mo maaaring makuha ang lahat ng tama. O baka naman, alam mong may mabuting hangarin sila. Pero maaaring medyo kulang sila o maaaring wala silang gaanong pera. Ngunit, ang Diyos ay makatarungan at ayon sa kanyang paghatol, inilagay niya tayo sa bawat sitwasyon na ating kinalalagyan. Diyos ko, hindi yan patas. Bakit ba nasa ganung posisyon ng taon iyon? O bakit? Nandito lang ako at tumingin ka sa ibang tao. Ngunit ang Diyos ay tumpak at ang kanyang paghatol ay laging makatarungan. Ang tao ay nagpapakita ng pagtatani. Sinasabi sa Roma 3:4 na ang bawat tao ay masusumpong ang sinungaling at ang Diyos lamang ang totoo. Maaring isipin mo, alam mo na, namumuhay ako ng matuwid. Nabubuhay ako, alam mo na, ng may integridad at hindi ako nakakagawa ng malalaking kasalanan. At maaring isipin mong ikaw ay matuwid. Pero sa Biblia, sinasabi nito, walang sino mang matuwid. Walang taong matuwid sa harap ng Diyos. Tayong lahat ay makasalanan sa harap ng Diyos. At lahat ay natutuklas ang sinungaling. Maaring iniisip mo, nagsasabi ka ng totoo o wala kang kinikilingan. Ngunit sinasabi ng Diyos na ang bawat tao ay sinungaling at hindi matuwid. Kaya maraming tao na namumuhay ng maayos ay napakahigpit at may tendensya silang husgahan ng iba dahil hindi naman nila nagawa ang malalaking kasalanang iyon. At ang katuwiran ay hinahatulan sa sarili nilang pamantayan. Hinahatulan nila ang mga tao batay sa sarili nilang katuwiran at ang kanilang sariling ethical na pag-uugali. Ngunit kung hahatulan natin ang ating sarili sa harap ng Diyos, lahat ay natuklasang nalalantad at maging sinungaling at isang makasalanan at marumi at isang mangangalunya. Inilalantad ng Diyos ang lahat ng iyan sa bawat isa. Mga Kawikaan, Kabanata 1, Kabanata 11, Talata 1, ang maling timbangan ay kasuklam-suklam sa Panginoon, ngunit ang tamang timbangan ay kanyang kaluguran. Sinasabi sa Kawikaan, Kapitulo 20, versikulo 23, na ang iba't ibang panimbang ay kasuklam-suklam sa kanya at masama ang madayang timbangan. Isipin natin ang ating mga sarili. May mga taong gusto natin at may mga taong hindi natin gusto. At ang katotohanan iyan pa lamang ay nagpapakita na sa atin na tayo ay may kinikilingan na tayo ay nandidiskrimina. May mga taong gusto natin, may mga taong ayaw natin. Ngunit si Kristo, ang ating walang hanggang mataas na pari, ay sumasaklaw sa lahat at inilagay tayo sa kanyang puso at inukit tayo sa kanyang puso. Hindi siya nagpapakita ng pagtatangi bagkus ay mahal niya tayong lahat. Mahal niya kayong lahat. Ayon sa Santiago, Kapitulo 4, versikulo 11 hanggang 12, huwag magsalita laban sa isa't isa. Ang naninira o humahatol sa kapatid ay nagsasalita at umahatol laban sa kautusan. Kung humahatol ka sa kautusan, hindi ka tagatupad, kundi hukom nito.
Iisa lamang ang tagapagbigay ng batas at iisa ang hukom, ang siyang makapagliligtas at makapagpapahamak. Pero sino ka? Ngunit sino ka na humahatol sa iyong kapwa? Kaya ang Diyos ang hukom at tungkulin nating ipagdasal ang isa't isa. Ministeryo natin bilang mga pare ang manalangin at magtulungan. At maaaring may isang taong nasa kasalanan at maaaring may isang tao paglabag sa harap ng Panginoon. Pero kailangan pa rin nating ipagdasal ang mga taong iyon at umasa na sila ay magsisisi at babalik. Ayaw ng Diyos na may sino mang ang madapa at may sino mang ang mapunta sa paghatol o kahihiyan. Nais ng Diyos na ang lahat ay maligtas at gumawa ng mabuti. At kapag ang kanyang mga anak, sila ay nahulog sa paghatol, iyon ay masakit sa puso ng Diyos. Hindi yan isang bagay na kinalulugdan ng Diyos na gawin. Sa 1 Samuel 16:7, sinasabi nito, "Ngunit sinabi ng Panginoon kay Samuel, huwag mong tingnan ang kanyang anyo." Kaya naghanap sila ng bagong hari dahil itinakwil ng Diyos si Saul. Huwag mong tingnan ng taas ng kanyang pangangatawan dahil itinakwil ko na siya. Tinitingnan ng Diyos, hindi ang nakikita ng tao. Ang tao, tumitingin sa panlabas, humahatol sila sa nakikita, di alam ang nasa loob. Ngunit ang Panginoon ay tumipingin sa puso. Kaya alam mo, pinag-usapan natin ang kasal kahapon, kasama ang presidential board at ang evangelist ni si Joanna. At kapag tayo ay single at ikakasal, karamihan si mga tao ay gustong tingnan ang kanilang itsura, kung gaano sila katangkad at kung gaano sila kaganda at kung gaano sila kagwapo, kung gaano karaming pera ang kanilang kinikita at lahat ng mga bagay na iyon, kung anong klaseng kotse ang mayroon sila, saan sila nakatira. Pero gusto ng Diyos na tingnan muna natin ang pananampalataya ng taong iyon. Iyan ang pinakamahalaga ay ang pagtingin sa pananampalataya ng tao. Naniniwala ba sila kay Jesus? Pareho ba ang uri ng pananampalataya at filosofiya nila? Ang Diyos lamang ang tanging humahatol sa panloob na puso. Nakatingin siya sa amin. Kaya nga sinasabi sa Hebreo 4, versikulo 12, ang salita ng Diyos ay mabisa at buhay at mas matalas kaysa sa tabak na may 2 talim. At ito ay nahahati sa kaluluwa at espiritu at sa mga kasukasuan at utak sa buto. At hinuhusgahan nito ang bawat hanggarin ng puso. Kaya, intenson, hinahatulan ng Diyos ang ating pananampalataya. Hindi natin iyon makikita. Hindi natin pwedeng husgahan ng isang tao at sabihing tama ang pananampalataya nila o hindi. May pananampalataya siya o wala. Madalas tayong humatol ng ganon. Pero tanging ang Diyos lamang ang nakakakita niyan. Nakikita ng Diyos ang pananampalatayang iyan. Nakikita ng Diyos ang intensyon. Nakikita ng Diyos ang nasa puso ng tao. Sa kabuhi-puturan ng puso ng tao. Kaya ito ay isang bagay na kailangan nating isapuso. Anong ori matumim sa kasalukuyan? Paano natin kailangan gumawa ng mga desisyon? At una sa lahat, ito ay ang salita ng Diyos. At sinasabi sa mga awit, 119, 105, ang salita ay ilawan sa aking mga paa at liwanag sa aking landas. Kaya ang salita mismo ay liwanag. At kapag tayo ay gumagawa ng mga desisyon, o kapag tayo ay nagpapasya kung ano ang gagawin at naghahanap ng mga sagot, ang sagot ay dapat magmula sa salita ng Diyos. Una sa lahat, doon unang nanggagaling ang sagot. Kaya ay kumpirmasyon. Kaya ang pagpapatibay ay nagmumula sa salita ng Diyos. Maaari mong isipin, nako, pakiramdam ko ito ang tamang sagot. Ngunit kailangan itong patunayan ng salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay kailangang maging sukdulang otoridad. Naaayon ba ito sa salita ng Diyos? Pinatutunayan ba ng salita ng Diyos ang nangyayari? At ang susunod, ito ay ang panalangin. Kaya panalamin. At sa Kawikaan 3, versikulo 5 at 6, sinasabi, magtiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo. At ang mahalaga ay huwag kang manalig sa sarili mong kaunawaan, ang sarili mong pag-unawa, sarili mong karanasaran, ang sarili mong kaalaman, at ang sarili mong mga nararamdaman, sarili mong mga iniisip. Huwag kang maniwala dyan, pero ipagkatiwala mo ang lahat sa Diyos.
Sinasabi nito, sa lahat ng iyong mga lakad, kilalanin mo siya at itutuwid niya ang iyong landas. Kaya sa bawat sitwasyon o desisyon o sa bawat kilos na ating ginagawa, kailangan nating kilalanin ng Diyos. Diyos, anong gusto mong gawin ko? Saan ako pupunta? Dapat ko bang makilala ang taong iyon? Dapat ba akong makipagkita sa Kanya? Magagawa ang lahat sa panalangin at nakakakuha tayo ng makasagutan sa pamamagitan ng salita. Kaya sa Juan Kabanata 15, versikulo 7, sinasabi, kung kayo'y mananatili sa akin at sa aking mga salita, ay mananatili kayo sa inyo. Hingin ninyo ang anumang nais ninyo at gagawin ito para sa inyo. Kaya tayo nananalangin ayon sa salita. Nananalangin tayo gamit ang salita. Nangahawakan sa tipan ng Diyos, sa mga pangako ng Diyos, at gagabayan tayo ng Diyos. Sa Santiago, Kabanata 1, versikulo 5, sinasabi nito, kailangan nating manalangin para sa karunungan. Kung mayroong mang kulang sa karunungan, ipanalangin ito. Kung kulang ka sa karunungan, humingi ka sa Diyos at bibigyan ka niya ng karunungan. At tulad ni na Solomon at Daniel, taglay nila ang karunungan ng Diyos. Si Daniel ay may 10 panahon, karunungan, pangunawa at pagunawa. At itinaas siya ng Diyos sa lahat ng mga pinuno at lahat ng mga bansa. Pinamunuan ni Solomon ng bansa sa pamamagitan ng kanyang karunungan. Sinasabi sa Santiago 3:17-18, ngunit ang karunungang mula sa itaas ay una sa lahat ay dalisay. Kaya merong karunungang makalupa na siyang malademonyo. Kaya merong talagang karunungang galing sa demonyo. Panlilin lang ito. Panlilinlam yan. At nariyan ang makasariling ambisyon at kasakiman. Lahat ng ito ay nasa likod ng makademonyo at makalupang karunungan. Ngunit ang karunungang mula sa itaas, ang makalangit na karunungan, ay una sa lahat dalisay. Walang anumang korupsyon diyan. Ito ay mapayapa, banayad. Kaya may pasensya roon at may paghihintay sa Diyos. Ito ay makatuwiran, puno ng awa at mabubuting bunga, hindi natitinag, walang pagkukunwari. At ang bini ng bunga ay katuwiran ay inihasik sa kapayapaan ng mga gumagawa ng kapayapaan. Kaya ang karunungan ng Diyos ay magbubunga ng kapayapaan at pagkakasundo. Magbubunga ito ng pagkakaisa. Pero ang karunungang makalupa at makademonyo ay laging magkakawatak-watak at laging magdudulot ng mga pagtatalo. Dahil mas mahalaga ang mga ambisyon ng mga tao, ang kanilang mga schedule at agenda, kaysa sa paghahanap sa kalooban ng Diyos. Kaya kailangan nating mamunga ng bungang ito ng katuwiran at ng bungang ito ng kapayapaan sa ating buhay. Sinasabi sa Santiago 4, mga bersikulo 1 at 4, ano ang pinagmumulan ng mga pagtatalo? Mga alitan sa pagitan ninyo, hindi ang pinagmumulan ng iyong mga kalayawan, ang siyang nakikipagdigma sa loob ng iyong mga sangka, kayo'y nagnanasa, ngunit wala kayong anumang kapakinabangan, kaya't kayo pumapatay. Kayo'y naiinggit at hindi ninyo kayang makamit, kaya't kayo'y nag-aaway at nag-aaway. Wala kayo dahil hindi kayo humihingi, kayo'y humihingi at hindi tumatanggap dahil humihingi kayo ng may maling motibo upang magamit ninyo ito sa inyong mga kalayawan. Kaya tinitingnan ng Diyos ang ating mga motibo. Bakit natin yan ipinagdarasal? Bakit natin inihimi yan? Ang aming intensyon. Kaya kailangan nating humingi ng karunungan mula sa Diyos upang ating mapag-iba ang mabuti at masama. Kaya nating malaman kung ano ang tama at kung ano ang mali. At sa huli, ang urim at tumim na ginagamit ng mataas na saserdote para sa paghatol ay tumutukoy sa huling paghuhukom na darating sa ikalawang pagparito. Ang wakas na paghakol, sinasabi sa pahayag 20 kabanata 12 hanggang 13 na hinatulan sila batay sa mga aklat. Hinatulan sila, bawat isa sa kanila, ayon sa kanilang mga gawa. Kaya sa araw ng paghuhukom, titingnan ng Diyos ang lahat ng ating mga gawa at lahat ng ating mga kilos. At hahatulan ng Diyos ng naaayon dito. Kaya dalangin ko na naway makapagbayad tayo ng mga utang sa Diyos araw-araw. Kailangang maging parang huling araw mo ang bawat araw. Bawat sermon, bawat kilos, dapat parang ito na ang huling araw mo sa harap ng Diyos. Mag-ayos ng mga pagsusulit sa harap ng Diyos.
magsisi, at maging matuwid sa harap ng Diyos mayon, araw-araw, na parang ito na ang huling araw. At idunadalangin at binababsang ko ito sa iyo sa pangalan ng Panginoon. Amen. At panghuli, at mabilis nating tatalakayin ito, ang panghuli ay ang 12 mahalagang bato. At medyo mahaba ang mensaheng ito, pero nahihirapan akong pagdesisyon ka kung gagawin mo lahat ng pira-piraso o lahat, alam mo na, sa isang mensahe. Pero mabilis nating tatalakayin yung ikatlong punto, kaya 12 mahahalagang bato. At ang 12 bato ay kumakatawan sa 12 tribo ng Israel, gaya ng napag-usapan natin. At kaya dito mo makikita na naroon ng mga mahahalagang bato. At maayos naman ang mga ito. Si Hulda ay kinakatawan ng ruby. Kaya ang tupas ay Isakar, emerald. Ang Sebulon, ang Ruben ay turkensa, ang Simeon ay sapiro. At ang Diyos ang diamante. At si Ephraim ang jachin. At si Manases ay ang matulis. At si Benjamin ang amatista. At si Dan ang berilo. Ang Aser ay ang onyx. At ang Neftali ay ang jaspe. At lahat ng ito ay nasa pagkakasunod-sunod ng kampo ng mga Israelita sa lumang tipan. At kaya nga ang Exodo 28, talata 21. Tinatalakay nito ang mga batong kumakatawan sa mga tribo, at sila ay nasa pagkakasunod-sunod ng mga kampo. Kaya rito, ang Juda, Isakar at Zebulon ang mga tribong nasa silangang bahagi. At pinangunahan nila ang martsa, kaya sila ang naula. At lumabas sila sa ganong pagkakasunod-sunod. At saka sina Ruben, Simeon, Gad, Ephraim, Manases, Benjamin, Dan, Aser at Neftali. At ganon nga ang pagkakasunod-sunod ng mga kampo. Gaya ng kanilang kalagayan sa ilang. At ang 12 tribo ay nabanggit sa pahayag na siyang 144,000 sa pahayag 7, talata 4, at pahayag 14, mga talata 1 at 3. At ito ang 144,000 na naghugas ng kanilang mga damit at nagpaputi ng mga ito. At sila ay nasa bundok ng Siyon, nakatayo kasama ang kordero at umaawit ng bagong awit. Kaya ito ay 12,000 beses sa 12. Kaya 12,000 pinarami ng 12, 144,000. Ito ay simbolikong numero. Simbolikong numero. At ang bawat isa sa mga mahahalagang bato ay may kanya-kanyang posisyon at kulay. At sinasabi niyan sa atin na inilagay tayo ng Diyos sa isang partikular na posisyon at binigyan niya tayo ng isang partikular na gawain. At kaya, halimbawa, meron tayong presidente o meron tayong direktor ng koro. Ang mga ito ay isang partikular na gawain sa isang lugar. 1 Corinto, Kabanata 12, talata 4. Mayroong iba't ibang uri ng mga regalo. Ngunit ang parehong espiritu, kaya iba-iba ang ating mga regalo. Alam mo, sana mapasama ako sa choir at magaling kumanta. Pero hindi ako magaling kumanta at hindi maganda ang boses ko. At alam mo, pinawag ako ng Diyos na humarap sa pulpito. Mateo 25, versikulo 14 at 15. Pinag-uusapan ito kung paano tayo binigyan ng Diyos ng iba't ibang talento. Binigyan niya tayo ng 5 talento, 2 talento at 1 talento. Pero lahat ay binigyan ng kahit isang talento. At kailangan mo itong gamitin para sa Diyos. Hindi mo ito maaaring ilibing at maging tamad at masama lingkod. At pupunta na tayo sa ating mga pangkalahatang asambleya. At lahat ng bahagi ng Shiloh o kung itinuturi mo ang iyong sarili na isang tunay na miyembro ay kailangan magboluntaryo sa anumang paraan at maglingkod dito sa Shiloh. Kahit isa lang ang bagay, isang talento, huwag mong ibaon. At hindi tinitingnan ng Diyos kung gaano karami ang ating ginagawa. Dahil ang taong ito ay nakatanggap ng 5 talento at tinitingnan ng Diyos ang taong iyon bilang mas dakila. Tinitingnan ng Diyos ang ating mga puso at tinitingnan niya tayo at tinitingnan kung ginagawa ba natin. Ayon sa ibinigay sa atin ng Diyos, mahalaga yan. Kaya hindi ito usapin ng numero, 5, 2 o 1, hindi mahalaga. Ngunit kung paano ibinigay sa atin ng Diyos, ginagamit ba natin ang talentong iyon para sa Kanya?
Kaya halimbawa, sabihin nating binigyan ako ng 5 talento at 3 talento lang ang ginagamit ko at hindi ko ginagamit ang 2 pang talento. Ang taong nakatanggap ng 1 talento ay ginagamit lamang ang talentong iyon. Binibigay nila ang lahat ng kanilang pagsisikap at ginagamit nila ang kanilang nag-iisang talento, 100%. At kapag hinuhusgahan iyon ng mga tao, sinasabi nila, ang taong nakatanggap ng 5 talento ay gumagawa ng mas maraming trabaho kaysa sa taong mayroon lamang ng 1 talentong iyon. At hinuhusgahan nila ang panlabas na anyo. Pero paano sa tingin mo hahatol ang Diyos? Titingnan ng Diyos ang taong nakatanggap ng 5 talento at sasabihin, binigyan kita ng 5. Bakit hindi mo ginagamit ang 5? At hindi siya matutuwa. Ngunit titingnan niya ang taong may 1 talento at ginagamit niya ang talentong iyon. At matutuwa ang Diyos dahil ginagawa niya ang pinakamahusay. At ginagawa niya ang ibinigay sa kanya ng Diyos. At kaya ito ay napakahalaga. Kung tayo ay bahagi ng Shilo, kailangan nating maging bahagi ng paglilingkod sa departamentong ito at sa mga bansa. Iba-iba ang ating mga lugar at iba-iba rin ang ating mga gawain. Patungo tayo sa iisang misyong iyon. Ang awit ni Solomon ay DS6 ay nagsasabing, ilagay mo ako na parang tatak sa iyong puso. Kaya't ang bato ay ilalagay ayon sa mga pangalan ng mga anak ni Israel. At sinasabi nito, ang mga ito ay magiging parang mga ukit lang sang tatak. Ang hatam ay salitang selyo, tama ba? O nakaukit? Kaya nga sinasabi ng awit ni Solomon, ilagay mo ako na parang tatak sa iyong puso. Kaya tayo ay parang natatakan sa puso ng Diyos. Kaya tingnan natin ang nakatutubos na makasaysayang kahalagahan ng dibdib ng paghuhukom at gumawa ng konklusyon. Si Hesukristo ang ating walang hanggang mataas na saserdote at inaalagaan niya tayo at pinoprotektahan niya tayo ng kanyang maalab na pagmamahal. Mateo 23, versikulo 37. 1. Kabanata 13, versikulo 23. Kaya ang dibdib at ang bahagi ng dibdib ng mataas na saserdote na kumakatawan sa maalab na pag-ibig ng Diyos, masigasiga na pag-ibig para sa kanyang bayan. Gayun din, dinala ni Jesus ang ating mga kasalanan at mga karamdaman at inalis ang kadustaan sa krus. Kaya sinasabi nito na dadalhin ni Aaron ang hatol sa mga anak ni Israel sa ibabaw ng kanyang puso sa harap ng Panginoon. At ang carry na yon ay ang ibig sabihin nito ay magdala o pasanin ang pasanin. Ang ibig sabihin nito ay buhatin. Kaya ang salitang ito ay isang salita, nasa at marami itong kahulugan pagdating sa kasaysayan ng pagtubos at binuhat ng Diyos ang mga Israelita nang dalhin niya sa ilang. Ang parehong salita, dinala ka ng Diyos tulad ng pagkarga ng isang lalaki sa kanyang anak. Isayas, Kabanata 53, versikulo 4 at 5. Tunay na siya mismo ang nagdala ng ating mga karamdaman. Ang parehong salita, nasa, pinasan at pinasa ni Jesus ang ating mga kasalanan at dalamhati. At itinaas niya tayo sa kanan ng Diyos Ama. Ang kaharian ng Diyos ay nasa sinapupunan ni Abraham, tama ba? Kaya ang baol ay kumakatawan sa kaharian ng Diyos. Kaya ang dibdib ng paghuhukom ay parang isang maliit na larawan ng bagong Jerusalem. Kaya ang nobya ni Kristo ay ang bagong Jerusalem. Pinalamutan para sa kanyang asawa. Mga pahayag, Kabanata 21, versikulo 2 at 3. Kaya ang bagong Jerusalem na ito ay ang nobya ni Kristo na bababa mula sa langit. Pinalamutian. Pero paano ito pinalamutian? Gamit ang mga mahahalagang bato. Sinasabi sa pahayag 21, versikulo 11 hanggang 20, na sila ay pinalamutian ng lahat ng uri ng mahahalagang bato. Kaya ngayon ay babalik tayo sa Hardin ng Eden. At ito ang pagbawi ng Hardin ng Eden, kung saan ang nobya at ang simbahan ay tinatakpan at ginagayakan ng pabel. Ang mga mahalagang batong ito, at muli nating ipinapakita ang kaluwalhati ng Diyos. Ang Diyos ang magiging ating kaluwalhatian. At ano ang mga mahahalagang bato ng nobya? At ayon sa 1 Pedro 3, 1-5, ito ang larawan ni Kristo, ang bunga ng Espiritu Santo.
Ang inyong paggayak ay huwag maging panlabas na gaya ng pagtitirintas ng buhok, pagsusuot ng mga alahas na ginto, o pagsusuot ng magagarang damit, kundi ang natatagong pagkatao ng puso na may katangiang hindi nasisira ng maamo at payapang espiritu na mahalaga sa paningin ng Diyos. O sa ganitong paraan, noong unang panahon, ang mga banal na babae na umaasa rin sa Diyos ay nagpapaganda ng kanilang sarili na nagpapasakop sa kanilang sariling mga asawa. Pero hindi lang ito tungkol sa physical na magkasintahan. Ito ay tungkol sa nobya at kay Kristo, at kung paano kailangang maipakita ng nobya ang kaluwalhatian ni Kristo sa pamamagitan ng wangis ng Diyos. At gayon din, ang mga mahahaladang bato ay ang pananampalataya at mga gawang dinalisay ng apoy. Pero alam niya ang tinataka kong daan. Kapag nasubok na niya ako, lalabas akong parang ginto o dalisay na ginto, hindi ba? Sinasabi sa 1 Corinto 3:12 hanggang 14, ngayon, kung ang sinumang tao ay magtatayo sa ibabaw ng pundasyon gamit ang ginto, pilak, mahalagang bato, kahoy, dayami o dayami, ang gawa ng bawat isa ay mahahayag, sapagkat ang araw ay maghahayag nito, sapagkat ito ay mahahayag sa pamamagitan ng apoy. At susubukin ng apoy mismo ang kalidad ng gawa ng bawat isa. At kung ang gawa ng tao na kanyang itinayo sa ibabaw nito ay manatili, siya itatanggap ng gantimpala. Kaya ang mga mahahalagang batong iyon, ang aming pananampalataya, ay aming mga gawa at lahat ng ito ay magiging iba. Kaya kung paanong ang araw, ang buwan at ang mga bituin ay may magkakaibang kaluwalhatian, lahat tayo ay magkakaroon ng magkakaibang liwanag at kaluwalhatian sa kaharian ng Diyos. Kaya, ayon sa kung gaano karaming mabubuting gawa ang iyong ginagawa, at kung gaano kalaki ang pananampalataya, at kung gaano kahusay ang iyong paglakad kasama ng Diyos, ang iyong kaluwalhatian at ang iyong liwanag ay magkakaiba sa kaharian ng Diyos. Magiging ibang kaluwalhatian. Kaya ang 1 Corinto 15, versikulo 40 at 42 ay tumatalakay tungkol diyan. Habang iniisip natin ito at iniisip natin ang ating mga buhay pananampalataya, napakahalaga nito dahil ito ang magiging panakit natin. Ang liwanag ng Diyos at ang kanyang kaliwalhatian, ang mga mahahalagang batong iyon, ang magiging ating panakit. At ano ang ginagawa natin upang palamutian ang ating mga sarili at ihanda ang ating mga sarili sa pagpupulong? Si Jesucristo na siyang aming tunay na asawa. Anong ginagawa natin upang maghanda para sa kanyang pagdating? At sa pamamagitan ng dibdib ng paghuhukom, mauunawaan natin na ang araw ng paghuhukom ay malapit ng dumating. At kailangan nating mamuhay na parang tayo ay nasa huling panahon, sa mga huling araw. Naaway lumakad ka kasama ng Diyos tulad ni Enoch habang nakatingin ka sa huling panahon, sa huling araw ng paghuhukom. At naway sumama kayo sa Kanya sa bawat sandali habang tayo'y umaawit ng papuri. Habang ginagawa ito, malugod nawa ang Diyos sa iyong pananampalataya at gawa. Pinagpapala kita sa Panginoon. Amen. Manalangin tayo. Diyos Ama, maraming salamat po sa banal at mapalad na araw na ito ng Panginoon. At itinuturo mo sa amin ang tungkol sa pektoral ng paghuhukom. At Ama, naway maukit kami sa iyong puso at mabuklod. At Ama, naway may pakita namin ang iyong kaluwalhatian. Naway makasabay namin kayo sa paglalakad araw-araw. Inaabangan ng huling araw na iyon habang kami ay magbabagong anyo tungo sa mga bagong espiritual na katawan. Ulungan mo kaming maging katulad ng tunay na nobya na nagagayakan para sa kanyang asawa, gising, at ang aming mga ilawan ay nagliliyab at nagniningning ng maliwanag. Lubos kaming nagpapasalangot at sa lahat ng mga bagay na ito, dumadalan kami sa mahal na pangalan ni Jesus nang may pasasalamat. Amen. Magbigay tayo ng kaluwalhatian sa Diyos.